kilalanin natin ang isa pang hukom sa kaso ni Duterte sa ICC, Judge Socorro Flores Liera. Sa isang mundo kung saan ang batas at kapangyarihan ay madalas na nagbabanggaan, may mga taong naninindigan upang tiyakin na ang hustisya ay hindi basta-basta natatapakan. Isa sa kanila ay si Judge Socorro Flores Liera mula sa Mexico. Isang hukom na hindi lamang eksperto sa pandaigdigang batas kundi isa ring haligi ng International Criminal Court. At kamakailan lang, ang kanyang pangalan ay napabilang sa kasaysayan bilang isa sa 3 babaeng hukom na lumagda sa warrant of arrest ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngunit sino nga ba si Judge Socorro Flores Liera? Paano siya naging isang pangunahing figura sa larangan ng pandaigdigang hustisya? Si Judge Flores Liera ay hindi isang ordinaryong hukom. Mula pa noong 1995, siya ay aktibong bahagi ng mga negosasyong bumuo sa Rome Statute, ang kasunduang nagtatag ng ICC. Habang ang iba ay nag-aaral lamang ng batas, siya mismo ang isa sa mga arkitekto ng pandaigdigang hustisya. Isa siya sa mga utak sa likod ng Elements of Crimes at Rules of Procedure and Evidence ng ICC, na nagtatakda ng mahahalagang tuntunin sa paglilitis ng mga krimen laban sa sangkatauhan. Nakamit niya ang kanyang degree sa batas mula sa Universidad Iberoamericana at nagpakadalubhasa sa Public International Law sa Universidad Nacional Autónoma de Mexico. Ngunit hindi siya nanatili lamang sa akademya, agad siyang sumabak sa mundo ng diplomasya at nagsilbi sa Foreign Service ng Mexico, kung saan humawak siya ng ilang matataas na posisyon sa loob ng maraming taon. Mula 2017 hanggang 2021, siya ang naging permanent representative ng Mexico sa United Nations Office at iba pang international organizations sa Geneva. Isa ito sa pinakamahalagang posisyon sa pandaigdigang diplomasiya at sa panahong ito, siya ay hinirang na pangalawang pangulo ng Human Rights Council noong 2020. Ngunit marahil ang isa sa kanyang pinakamalaking ambag sa batas ay nang siya ang hirangin bilang unang pinuno ng Courts Liaison Office ng ICC sa United Nations sa New York. Dito, siya ang naging tulay sa pagitan ng ICC at United Nations na tumutulong sa pagpapalakas ng pandaigdigang kooperasyon sa paglaban sa mga pinakamalalalang krimen sa mundo. Bukod sa kanyang pagiging hukom, si Judge Flores Liera ay isang scholar at eksperto sa international criminal law. Marami siyang naisulat na pag-aaral tungkol sa pandaigdigang hustisya, international cooperation at climate change. Ang kanyang malalim na kaalaman ay hindi lamang nakatuon sa mga kaso ng krimen, kundi pati na rin sa mga mas malawakang issue na may pandaigdigang epekto. Aktibo rin siyang miyembro ng Mexican branch ng International Law Association, isang samahan ng mga eksperto sa batas na naglalayong pagbutihin pa ang sistema ng pandaigdigang hustisya. Noong March 11, 2021, opisyal siyang nahalal bilang hukom ng ICC na may panunungkulan hanggang March 2030. At sa kanyang pagiging bahagi ng korte, siya ay napabilang sa komposisyon ng mga hukom na lumagda sa warrant of arrest ni Duterte, isang desisyong may malaking implikasyon sa pandaigdigang hustisya. Kasama sina Judge Rain Alapiniganso ng Benin, pinirmahan ni Judge Socorro Flores Liera ang desisyon na maaaring magdala kay Duterte sa paglilitis sa ICC para sa mga umano'y krimen laban sa sangkatauhan sa ilalim ng kanyang war on drugs. Sa ilalim ng kanyang matalas na pag-unawa sa batas, hindi niya tiningnan ang kaso bilang isang simpleng usapin ng politika, kundi bilang isang pandaigdigang issue ng hustisya. Habang siya ay nakaupo sa kanyang pwesto sa hukuman, walang dudang isa siya sa mga pinakamakapangyarihang boses sa pandaigdigang hustisya. Ngunit hindi siya isang hukom na madaling maimpluwensyahan. Hindi siya isang babae na yuyuko sa presyo ng politika. Siya ay isang tagapagtanggol ng batas, isang tagapagpatupad ng hustisya, at isang patunay na sa harap ng batas, walang sinuman ang nakahihigit. Ngayon, habang patuloy ang pag-usad ng kaso laban kay Duterte sa ICC, isang bagay ang malinaw, hindi matitinag si Judge Socorro Flores Liera sa kanyang paninindigan.
Ang kanyang pagsulong sa hustisya ay patunay na sa mata ng batas, walang makapangyarihan, walang untouchable, at walang makatatakas sa pananagutan.